Nababahala ang isang senior citizen matapos umanong lumiit ang kanilang right-of-way o daanan dahil sa ginawang extension ng isang bahay. Tinulungan siya ng inyong Kapuso Action Man. Ganito ang dating lagusan papunta sa bahay ng senior citizen na si Florinda sa isang bahagi ng Tramo Street sa Pasay City. Pero napalit daw lalo nang mag-extend ang bahay na ito sa daan. Ang inirereklamong istruktura, pabahay pa umano ng National Housing Authority. Sinako po yung kalahating metro, kaya lumiit po yung lugar namin, yung right of way. Ipinagtataka ng mga apektadong residente kung paanong pinayagan ng Pasay City Engineering Office ang pagliit ng right of way. Nagpunta pa ako sa National Housing. Ang sabi, pinoward na namin yan sa City Hall nyo, sa engineering. Eh wala nga po action eh. Labis na nababahala ngayon si Florinda para sa kanilang kaligtasan. Pag nagkasunog po, patong po kami. Marami po nakatira, mga bata. 6 na senior ko akong siguradong mamamatay po doon. So personal pong idudulog ni Aling Florinda sa mga volunteer lawyers yung kanyang problema ukol po dito sa right of way. Kung makikita ng korte, no, na hindi na convenient kaila nanay, pwedeng ipatanggal ng korte o ipatigil ng korte yung pagpapatayo doon sa right of way nila. Ang may jurisdiction nito ay regional trial court kasi pag ang right of way ay ulitin ko lang, incapable of pecuniary estimation to, kaya sa regional trial court tayo ang may proper jurisdiction nito. Nanindigan naman na nagpatayo ng istruktura. Galing po sa nasakop is pwede naman nilang tignan yung sukat and title, transfer title, and then yung permit ng renovation. All we know talaga is tama kasi nandun kami sa linya. Ayon sa Pasay City Office of the Building Official, Marso ngayong taon nang mag-inspeksyon sila sa lugar, doon lumabas na walang aprobadong building permit ang konstruksyon ng extension ng bahay. Nagbigay na raw sila ng Notice of Illegal Construction at Notice of Violation sa may-ari ng bahay. Buwan ng Abril naman nakakuha ng kaukulang permit ang may-ari. Sinukat na raw ng inspection team ng Office of the Building Official ang umano'y encroachment o lagpas na sukat sa right-of-way. Sa ngayon ay hinihintay pa nila ang verification survey sa lugar sakaling mapatunayan ang paglabag. Irerekomenda ng opisina na alisin ang lumagpas sa extension ng bahay sa right-of-way. Kung gusto niya naman ng legal na action dito, pwede naman talagang siyang magreklamo. Lumagpas nga kami, napatunayan. Well, willing kaming gawin yung itama yun. Tiniyak ng Pasay City Office of the Building Official na daraan sa due process ang pagresolba sa sumbong at amin niyang tututukan para sa inyong mga sumbong. Ipadala niyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Dahil sa posibleng peligro, idinulog ng isang ginang ang mga itinatambak na bato at construction material ng isang kumpanya sa likuran ng kanilang bahay sa Quezon City. Inilapit yan ang inyong Kapuso Action Man sa City Hall kung legal ba. Nakababakala ang sumbong ni Elna sa serbisyong resibo na ginanap kamakailan sa GMA Action Center. Dinudulong ko po ang illegal dumping po sa aming likuran. Last year pa po yun, hanggang ngayon patuloy po ang gawain doon sa loob ng area. Dami pa rin tinatambak ko. Isang kumpanya raw ang nagtatambak ng mga bato at iba pang construction materials sa inupakang lote sa bahagi ng Old Kabuyaw sa Barangay Sauyo, Quezon City. Yung residential area po yung palibot nun, sir. Apo. Kaya lahat po ng tao doon, takot na takot. Kasi pag nag-landslide po yun, wasak po kami lahat doon. Kasi yung mga bato po malalaki, bumabagsak na po sa likuran namin. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa Quezon City Business Permit and Licensing Department at nagkasa sila ng inspeksyon katuwang ang Quezon City Department of Building Official. Sa ginawang verifikasyon ng BPLD, tinambakan ng lupa o soil deposit ang lugar na di umano nangangailangan ng permit base sa Joint Memorandum Circular ng kumpanya at ng lokal na pamahalaan. Pero wala umunong permit as lessor ang nagpapaupa sa kanila. Paliwanag ng kumpanyang inirereklamo, kasalukuyan silang may construction project sa Quezon City na isang joint venture sa isang korporasyon sa ibang bansa.
legal daw silang umuupa sa lugar hanggang 8 ng Agosto ngayong taon. Nagsisilbi lang daw itong temporary storage ng materyales mula sa kanilang construction site. Sa ngayon ay naalis na ang kanilang mga materyales sa lugar. Ang naiwang tambak na lupa raw ay pagmamay-ari na ng nagpapaupa. Nakapagpadala na rin ng show cause order ang BPLD sa nagpapaupa hinggil sa kanilang paglabag. In-email at tinawagan namin na nagpapaupa pero wala silang tugon sa amin. Tututukan namin ang kasong ito. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katuwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man.